Nandito ka ngayon, nakatayo sa gitna ng sarili mong katahimikan. Isang estatwang gawa sa marmol, perpekto sa iyong kawalan ng emosyon. Sa labas ng iyong bintana, may aninong nag-aabang, isang pamilyar na anino. Kumakatok sila, tumatawag, nagmamakaawa. Ang aninong dati mong hinahabol. Ngunit ang katok nila ay hangin na lamang na dumadampi sa bato. Hindi ka na natitinag. Dahil sa wakas, naging bato ka. Paano tayo nakarating dito? Maglakbay tayo pabalik sa nakaraan. Sa panahong ang puso mo ay hindi pa bato, kundi isang basong babasagin. Naaalala mo ba? Ang mga gabing lumipas sa paghihintay. Ang teleponong tinititigan mo, umaasang iilaw at ipapakita ang pangalan niya. Bawat tunog, bawat anino ay nagbibigay sa iyo ng huwad na pag-asa. Bawat mensaheng hindi dumating ay isang patak ng lason sa iyong sistema. Hinabol mo sila. Nagmakaawa ka para sa atensyon na ipinagkakait nila. Bawat hakbang mo palapit ay 3 hakbang nila palayo. Para kang isang anino na sumusunod sa isang taong ayaw lumingon. Nag-aalay ng lahat habang sila'y walang pakialam. At isang araw, bumigay ka. Walang drama, walang malakas na sigaw. Isang tahimik na pagdurog lamang mula sa loob. Ang ilog ng luha ay natuyo. Ang bagyo sa iyong dibdib ay humupa. Ang natira ay isang disyerto, isang katahimikan. Tumigil ka sa paghahabol. Binitawan mo ang telepono. Pinatay mo ang pag-asa. At doon, sa gitna ng iyong kawalan, nagsimula ang kababalaghan. Bigla silang lumingon. Ang teleponong tahimik ay biglang umingay. Ang mga mensaheng hindi mo hinintay ay bumaha. Nagtataka ka. Bakit ngayon? Bakit ngayong wala ka ng pakialam? Ang sagot ay simple at nakakakilabot. Ito ay hindi mahika. Ito ay psikolohiya. Ito ang tinatawag na reactance theory. Ang mga tao ay naghahangad ng kalayaan sa pagpili. Kapag naramdaman nilang ang kalayaang iyon ay inaalis, lalabanan nila ito. Ang kalayaan nilang balewalain ka, iyan ang kinuha mo. Ang iyong patuloy na atensyon ay ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang iyon. Ngayong wala na, naramdaman nilang may nawala sa kanila. Pangalawa, ang scarcity principle. Ang halaga ng isang bagay ay tumataas kapag ito'y nagiging bihira. Dati, ang atensyon mo ay libre at sagana, parang hangin. Ngayong isinara mo ang gripo, ang bawat patak na natitira ay naging mas mahalaga pa sa ginto. Ang iyong katahimikan ay naging isang pambihirang hiyas. Hindi ikaw ang hinahabol nila. Hinahabol nila ang bersyon mo na kaya nilang kontrolin. Isang bersyon na wala na. Isipin mo ito. Isang manlalaro at ang kanyang paboritong manika. Habang ang manika ay laging nariyan sa sahig, naghihintay. Ito ay bahagi lang ng kwarto. Ngunit sa sandaling itago mo ang manika sa isang kahon na may kandado, bigla itong nagiging sentro ng kanyang mundo. Hindi dahil sa mahal niya ang manika, kundi dahil sa hindi na niya ito makukuha. Ang pagnanasa ay wala sa pagmamay-ari, kundi sa paghabol. Ikaw ang manika. At sa pagpasok mo sa iyong sariling kahon ng katahimikan, ikaw ay naging isang kayamanan na kailangang mabawi. Meron pang mas malalim na dahilan, ang loss aversion.
Mas matindi ang sakit ng pagkawala kaysa sa saya ng pagkakaroon. Noong ikaw ay sa kanila, ang iyong halaga ay zero, isang given. Ngunit ngayong nawala ka, ang iyong halaga ay naging negative. At ang utak ng tao ay gagawin ang lahat para maibalik ang balance. At ang huli, ang Zeigarnik effect. Mas naaalala natin ang mga bagay na hindi natapos kaysa sa mga bagay na nakumpleto na. Ang relasyon ninyo ay hindi natapos sa kanilang mga termino. Ikaw ang nagsara ng aklat sa gitna ng isang kabanata na sila ang sumusulat. Hindi nila matanggap na wala silang kontrol sa katapusan. Kailangan nilang bumalik. Kailangan nilang buksan muli ang aklat. Hindi para ituloy ang kwento, kundi para sila ang makapagsulat ng the end. Kaya heto ang masakit na katotohanan. Ang kanilang paghabol ay hindi isang deklarasyon ng pag-ibig. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Isang pagsubok na bawiin ang kapangyarihang nawala sa kanila. Hindi ikaw ang miss nila. Ang miss nila ay ang epekto mo sa kanila. Ang pagpapatunay na sila ay mahalaga, na sila ay hinahabol, na sila ang araw sa iyong kalawakan noong naging bato ka. Nawasak mo ang salamin kung saan nila tinitingnan ang kanilang kadakilaan. At ngayon, desperado silang buuin itong muli. Huwag kang malinlang. Ang kanilang mga matatamis na salita ay hindi pulot kundi mga pako para muli kang ipako sa pader ng kanilang ego. Ang kanilang mga luha ay hindi para sa iyo, kundi para sa aninong nawala sa kanila, ang anino ng kanilang kapangyarihan. Kaya ano ang gagawin mo? Hahayaan mo ba silang hilahin ka pabalik sa apoy kung saan ka minsan nasunog? O mananatili ka sa iyong katatagan? Ang pagiging bato ay hindi kahinaan. Ito ay hindi kawalan. Ito ay depensa. Ito ang iyong kalasag na hinulma mula sa sakit at pinatigas ng luha. Isang muog na hindi na kayang pasukin ng kanilang mga laro. Ang katahimikan mo ngayon, ang pinakamalakas mong sigaw. Ang iyong kawalan ng reaksyon, ang iyong pinakamatamis na paghihiganti. Sa susunod na kumatok sila, sa susunod na tumawag sila, alalahanin mo, hindi ikaw ang kanilang gusto, kundi ang susi sa kanilang kadena. Hayaan mo silang marinig ang alingawngaw ng kanilang sariling desperasyon sa matigas na pader na iyong itinayo. Dahil sa sandaling naging bato ka, hindi ka namatay. Sa wakas, nagsimula kang mabuhay.